Isang mayamang lalaki ang nag-abot ng $350 sa isang babaeng nangangailangan upang makabili siya ng pagkain para sa kanyang anak. Kinabukasan, natagpuan niya ang babae sa tabi ng puntod ng kanyang asawa na pumanaw 24 na taon na ang nakalilipas. Si Ronnie Aquino ay dahan-dahang naglakad sa mga kalye ng lungsod matapos niyang kumain sa isa sa pinakamagandang restaurant sa downtown. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan na lumilikha ng kumikislap na mga paddle na sumasalamin sa maliwanag na ilaw ng mga dumadaang kotse at matataas na gusali. Ang kanyang marangyang coat ay nagbigay proteksyon sa kanya mula sa lamig at basa, ngunit hindi ito sapat upang protektahan siya mula sa malalim na kahungkagan na kanyang dinadala sa loob. Sa loob ng mahigit 24 na taon mula ng trahedyang pagkamatay ng kanyang asawang si Cristina, hindi niya mapunan ang masakit na kawalan na iniwan nito. Habang naglalakad si Ronnie, napansin niya ang isang babaeng nakayuko sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang street lamp sa sulok ng kalsada. Dinala siya ng kanyang kuryosidad palapit at napagtanto niyang isang batang babae na basang-basa sa walang tigil na ulan. Mahigpit na yakap ang isang maliit na bata sa kanyang mga braso. Ang tagpo ay nagpahinto sa kanya, labis na naantig. Mukhang lubos na pagod ang babae, ang kanyang malayong tingin ay nakatuon sa wala, habang sinisikap niyang protektahan ang kanyang sanggol gamit ang basang-basa na kumot. May kung anong umantig kay Ronnie na nag-udyok sa kanya na lapitan ito. "Okay ka lang ba?" tanong niya, ang kanyang boses ay hindi inaasahang banayad. Nabigla, tumingala ang babae sa maayos na bihis na lalaki na tila wala sa lugar sa ganoong kalungkot na sitwasyon. Ang kanyang madilim na mata na nililiman ng kawalan ng pag-asa ay nakatagpo ng sa kanya at sa isang maikling sandali, para bang may palitan sila ng hindi binibigkas na koneksyon. Mas hinigpitan niya ang yakap sa bata, tila ang pagprotekta sa kanyang anak ang tanging nagpapanatili sa kanyang pagtayo. "Wala akong mapuntahan," bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang naririnig sa ingay ng ulan. Naramdaman ni Ronnie ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Bagaman madalas niyang makita ang mga nangangailangan sa mga kalye, may kakaiba sa sandaling ito. Marahil ay ang tanawin ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa malupit na panahon, o ang nagmumultong alaala ni Cristina na matagal nang nagnanais maging isang ina, ngunit pinagkaitan ng pagkakataon ng kanyang biglaang kamatayan. Walang masyadong pag-iisip, inabot niya ang kanyang pitaka at hinugot ang isang bungkos ng pera. Alam niyang hindi nito tuluyang malulutas ang problema ng babae, ngunit ito lang ang kanyang maiaalok sa sandaling iyon. "Kunin mo ito," sabi niya, iniabot ang pera. "Gamitin mo para makabili ng pagkain at makahanap ng masisilungan para sa iyo at sa iyong anak." Tinitigan siya ng babae, isang halo ng pagkamangha at pasasalamat ang lumitaw sa kanyang ekspresyon. Sa nanginginig na mga kamay, tinanggap niya ang mga perang papel, bulong ng isang mahina, halos hindi marinig na salamat. Pinanood siya ni Ronnie habang maingat niyang itinatago ang pera, sandaling tumingin sa kanyang sanggol na himalang natutulog pa rin sa kabila ng ulan at kaguluhan. "Alagaan mo ang iyong anak," dagdag ni Ronnie. Ang kanyang tono ay may bitbit na init na hindi niya inaasahan. Walang hinihintay na tugon, tumalikod siya at naglakad palayo, nawala sa maulang gabi. Ngunit habang ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa mga walang laman na kalye, nanatili sa kanyang isipan ang engkwentro. Hindi niya maialis sa kanyang isipan ang desperadong tingin ng babae o ang mahina ang sanggol sa kanyang mga braso. May tungkol sa kanila ang lubos na nakatagpo sa kanyang puso. Iniwanan siya ng markang hindi niya maaaring baliwalain. Nang marating ni Ronnie ang kanyang kotse, binuksan niya ang makina, ngunit nagtagal muna siya sa pagkakatigil. Pinakikinggan ang ritmikong patak ng ulan sa windshield na sumasalamin sa gulo sa loob niya.
Tinitigan niya ang rearview mirror, kalahating umaasang makita muli ang batang babae, ngunit ang sulok kung saan siya dati naroroon ay ngayon ay wala ng tao. Bumuntong hininga si Ronnie ng malalim, hinayaan niyang maglakbay pabalik ang kanyang mga iniisip kay Christina. Ano kaya kung narito pa siya? Naisip niya, ano kaya ang magiging buhay namin? Magkakaroon kaya kami ng mga anak? Matagal na niyang pinagmumultuhan ng mga tanong na ito. Ngunit ngayon, matapos masaksihan ang pakikibaka ng batang ina sa ulan, ang mga hindi nasagot na posibilidad ay naramdaman niyang mas mabigat pa. Iniwan ang bigat ng kanyang mga iniisip, binuksan ni Ronnie ang mga headlight at umalis na. May kakaibang pakiramdam na ang engkwentro ay hindi niya madaling makakalimutan. Kinabukasan ng umaga, tulad ng kanyang ginagawa linggo-linggo sa nakaraang Weihnachtshurt na taon, nagtungo si Ronnie sa sementeryo. Sa kabila ng kanyang yaman at ginhawang dala nito, mayroon lamang isang lugar kung saan siya nakakahanap ng aliw. Sa puntod ni Christina, ang pagtawid sa mga gate ng sementeryo ay laging nagdudulot sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Parang ang pagiging malapit sa huling hantungan nito ay naglalapit sa kanya sa espiritu ni Christina. Ito ang kanyang ritual, isang paraan upang manatiling konektado sa babaeng kanyang minahal higit sa lahat at ang alaala na hindi kailanman nawala sa kanya. Madilim ang langit, ang bahagyang ulan ay sumasalamin sa bagyo mula noong nakaraang gabi. Dahan-dahang naglakad si Ronnie. May dalang palumpon ng mga puting bulaklak, ang paborito ni Christina. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi niya kailanman napalampas ang lingguhang pagdalaw na ito. Pagdating sa kanyang libingan, lumuhod siya upang dahan-dahang ilagay ang mga bulaklak sa bato. Nanatili siyang tahimik doon, nakikipag-usap sa kanyang isipan, ibinabahagi ang pinakamalalim na sulok ng kanyang puso na parang naririnig pa rin niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bagay ang kanyang napansin. Sa di kalayuan, may payat na figura ang lumuhod sa harap ng isa pang lapida, nanginginig sa ilalim ng mahinang ambon. Kumunot ang noo ni Ronnie sa hindi makapaniwala. Tila ito ang batang babae na kanyang nakilala noong nakaraang gabi. Saglit niyang naisip na hindi ito maaaring siya, ngunit nang siya ay lumapit, napagtanto niyang ito nga ang parehong babae. Ang tanawin ay nag-iwan sa kanya ng pansamantalang pagkabigla. Mukhang lubos siyang nakatuon sa kanyang kalungkutan, walang kamalay-malay sa kanyang presensya hanggang sa siya ay magsalita na. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Ronnie. Ang kanyang boses ay mababa at may bahid ng hindi makapaniwala. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Basa ang kanyang mukha, hindi lang mula sa ulan, kundi pati na rin mula sa mga luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang kandungan, ang sanggol ay natutulog, nakabalot sa parehong basang kumot na ginamit noong nakaraang gabi. "Dumalaw ako sa aking ina," sagot niya ng mahina, pinipilit patatagin ang kanyang boses. Nabagabag si Ronnie habang pinoproseso ang kanyang mga salita. Ang kanyang ina? Dahan-dahan, lumipat ang kanyang tingin sa lapida sa harapan niya. Napahinto siya ng hininga nang mabasa ang pangalang nakaukit, Christina. Hindi ito maikakaila. Ang mga petsa na nakaukit sa bato ay nagmarka ng simula at wakas ng buhay ng kanyang minamahal na asawa. Nagkakarera ang isip ni Ronnie, hindi maipaliwanag ang kanyang nakikita. Hindi magkakatugma ang mga piraso at gayon paman sa kaibuturan, nadama niya ang isang kakaiba at lumalagong katiyakan, isa na nag-iwan sa kanya ng labis na mga tanong. Nagatubili si Ronnie, ang bawat salita ni Virginia ay bumabangga sa kanyang puso na tila mga alon na sunod-sunod na sumasalpok sa dalampasigan. Pilit niyang pinagsasama-sama ang mga piraso ng kanyang nakaraan, ngunit walang nagsasalubong. Papaano ito nangyari? Bakit hindi ko ito nalaman? Ang pagkalito at sakit
ay halata sa kanyang boses. Sa mga mata ni Virginia, may isang sinseridad na mahirap tanggihan at sa kanyang yakap sa sanggol, isang pagmamahal na tila nagmula sa malalim na ugat ng kanyang puso. Ang aking pagkabata ay puno ng mga kwento tungkol kay Christina, ngunit hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa iyo, patuloy ni Virginia. Ang aking mga magulang na nag-ampon sa akin ay sinabi lamang na siya'y pumanaw ng maaga, kamakailan lang pagkatapos kong magsaliksik at makakuha ng ilang mga dokumento, nalaman ko ang buong katotohanan. Napako ang tingin ni Ronnie sa lapida ni Christina, ang mga salitang nakaukit sa bato ay parang biglang naging mga simbolo ng isang nakaraang hindi niya ganap na naiintindihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hawak niya ang buke ng puting bulaklak na ngayon ay tila mabigat na mabigat. Sino ang nagsabi sa iyo na si Christina ang iyong ina? Tanong ni Ronnie, umaasang makahanap ng butas sa kwento ni Virginia na magpapatunay na hindi ito maaaring totoo. Dito, sagot ni Virginia, inilabas niya ang isang lumang sulat na nakatiklop at may pagkupas. Isang liham mula kay Christina sa aking mga magulang na nag-ampon na humihingi ng tulong dahil hindi niya ako maalagaan at nais niyang mabigyan ako ng mas magandang buhay. Maingat na binuksan ni Ronnie ang sulat. Ang mga linya ay tila mga sanga ng puno na unti-unting nagdurugtong ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Ang sulat ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Mga salitang tila lumalabas mula sa puso ng isang inang nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang anak. Habang binabasa niya, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ang pagtanggi ay nagbigay daan sa pagtanggap at ang kanyang isipan ay dahan-dahang nagbukas sa posibilidad na ang kanyang pinakamamahal na Christina ay nag-iwan ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya kilala hanggang ngayon. Virginia, maaari ba tayong mag-usap ng mas malalim? Marahang tanong ni Ronnie, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ng luha. May marami pa akong gustong malaman at marahil may marami rin akong dapat ipaliwanag. Ang dalawa ay nagsimulang mag-usap sa ilalim ng banayad na ambon sa tabi ng puntod ni Christina. Dahan-dahang binubuo ang nawawalang mga kabanata ng kanilang mga buhay. Sa bawat salitang binibitawan, sa bawat emosyon na ibinabahagi, isang bagong relasyon ang umuusbong, isa na maaring hindi perpekto ngunit puno ng potensyal para sa hinaharap. Bago siya, ang batang babae ay nanatili sa kanyang mga tuhod, tila nagyayelo na para bang huminto ang mismong oras. Ang sanggol na kanyang kinalong ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa makabagbag damdaming eksena na nagaganap. Bakit ikaw ang anak ni Christina? Tanong ni Ronnie sa isang mahinang tono na para bang ang pagtaas ng kanyang boses ay maaaring masira ang sandaling iyon. Malalim na huminga si Virginia, handa nang ilantad ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Hanggang kamakailan, hindi ko pa alam na si Christina ang aking ina, paliwanag niya. Nanginginig ang boses. Lumaki ako sa ibang pamilya malayo dito. Sinabi sa akin ng aking mga magulang na ampon na ang aking tunay na ina ay namatay pagkatapos kong ipanganak. Palagi silang malabo sa mga detalye, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, nakadiskubre ako ng isang liham na nagbunyag ng katotohanan. Nagdulot ng pagkabigla at bahagyang pag-asa kay Ronnie habang nakikinig siya. May katapatan sa paraan ng pagsasalita ni Virginia. Mayroon sa kanyang taimtim na titig na nagpapahiwatig na nais niyang paniwalaan ito. Paano magkakaroon ng lihim na anak si Christina? Paano niya itinago ang ganitong kalaking sekreto mula sa akin? Pagmumuni-muni niya ng malakas. At ano ang ibinunyag ng liham? Giit niya, lumalakas at nagiging mas desperado ang kanyang boses. Iniwas ni Virginia ang kanyang mga mata, magkasama ang kanyang mga labi bago siya nagpatuloy.
Kinilala ng liham ang aking biolohikal na ina bilang si Cristina Aquino, ang babaeng nakalibing dito. Hindi ito nagbigay ng maraming detalye, tanging sinabi lang na ako ay ibinigay sa aking mga magulang na ampon bago siya namatay. Palagi nilang sinasabi na namatay siya sa isang aksidente at hindi nila kailanman binanggit ang tungkol sa aking ama. Pakiramdam ni Ronnie ay para siyang nasaksak sa puso. Si Cristina, ang babaeng lubos niyang minahal, ay may anak na hindi niya alam. Nawala sa kanya ang pagkakataong makita itong lumaki, yakapin at protektahan. Mahirap tanggapin na itinago ni Cristina ang mahalagang sekretong ito, ngunit mahirap din siyang husgahan nang hindi alam ang buong kwento. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang katotohanan. May anak siyang itinago sa kanya sa loob ng 23 taon. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ronnie, lumapit ng kaunti, halos natatakot sa mga katotohanang maaari niyang matutunan. Bakit hindi sinabi sa akin ni Cristina? Bakit itinago niya ikaw sa akin? Itinaas ni Virginia ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang tahimik na palitan na puno ng halo-halong damdamin. Umiling siya, maliwanag na naguguluhan din siya sa mga misteryo ng kanilang nakaraan. Hindi ako sigurado, inamin niya. Naguguluhan din ako sa kanyang mga motibo, ngunit narito ako dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong maunawaan kung bakit nanatiling misteryo ang aking ama. Bakit lumaki akong hiwalay sa katotohanan habang ang aking ina at biolohikal na ama. Ang taus-pusong mga salita ni Virginia ay makapangyarihang umalingaw-ngaw kay Ronnie. Ang kanyang buhay ay napuno ng kalungkutan sa pagkawala kay Cristina. Hindi niya kailanman naisip na maaring may mas marami pang mga layer sa kanyang kwento, mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ngayon, sa harap ng kanyang anak, napagtanto niya na kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga huling araw ni Cristina. Lumuhod si Ronnie sa tabi ni Virginia. Ang kanyang muka ay pinagsamang pagkabigla at kalungkutan. Ang sanggol sa mga bisig ng batang babae ay umiyak ng mahina, isang makabagbag damdaming paalala na hindi lamang siya nakadiskubre ng isang anak, kundi pati na rin ng isang apo na ngayon lang niya nalaman. Kung ito nga ang totoo, simulang sabi ni Ronnie, nauutal ang kanyang boses, ikaw ay anak ko at ang batang ito, siya ay apo ko. Tumango ng marahan si Virginia habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Kulang ang mga salita para maipahayag ang gulo ng damdamin na kanilang parehong nararanasan sa sandaling iyon. Sa buong buhay ni Ronnie, inakala niyang nawala na ang lahat ng mamatay si Cristina, ngunit bigla nakakuha siya ng hindi inaasahang pamilya, isang anak at isang apo. Hindi ko alam kung bakit ginawa ni Cristina ang kanyang ginawa, patuloy ni Ronnie, nakatitig sa puntod ng kanyang asawa. Ngunit nangangako ako na hahanapin ang katotohanan. Gaano man katagal, hindi ako titigil hanggang sa maintindihan ko kung bakit kanya itinago. Habang unti-unting lumiliwanag ang unang liwanag ng bukang liwayway sa sementeryo na natiling tahimik si Virginia. Umuusad ang mundo, ngunit para kay Ronnie, lahat ay gumuho sa mga sandaling iyon. Ang buhay na alam niya ay nawasak at siya ay naiwang bumuo ng bagong buhay na kasama ang anak na hindi niya kailanman nakilala. Tumayo si Ronnie, inalok ang kanyang kamay kay Virginia. Tinanggap niya ito at magkasama silang naglakad palabas ng sementeryo. Ang sanggol ay ligtas sa kanyang mga bisig. Ang kanilang paglalakbay upang malaman ang katotohanan ay tiyak na magiging mahaba at mahirap. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Ronnie ng bahagyang pag-asa. Marahil, baka nga binigyan siya ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong itama ang mga nakaraang pagkakamali at bumuo ng bagong pamana. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buhay ni Ronnie.
Bawat gising na sandali ay inilaan sa paglutas ng enigma na biglaang lumitaw. Paano na itago ni Cristina ang isang bagay na kasing halaga ng isang anak? Ngayon sa ilalim ng kanyang bubong, sina Virginia at ang kanyang anak ay naninirahan sa isang silid sa kanyang malaking mansyon. Bagaman mayroong halatang tensyon sa pagitan nila. Habang pinahahalagahan ni Virginia ang suporta ni Ronnie, ang mga tao ng pag-iisa at kawalan ng katiyakan ay hindi madaling mapawi ng kanilang bagong tuklas na pagkakamag-anak. Walang sinasayang na oras, hinanap ni Ronnie ang ekspertong payo ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado si Ricky Morales na bihasa sa paghawak ng sensitibong mga usapin. Pamilyar si Ricky sa mga trahedyang nangyari kay Ronnie, kabilang ang pagkamatay ni Cristina, at nauunawaan niya ang lalim ng matagal ng dalamhati ng kanyang kaibigan. Sa pagkarinig ng mga paghahayag, nagulat din si Ricky tulad ni Ronnie. Mas komplikado ito kaysa sa tila, sabi ni Ricky, habang umuupo sa katad na upuan sa pag-aaral ni Ronnie. Kung talagang may anak si Cristina ng lihim, dapat may iba pang kasabwat. Ang pagtatago ng ganitong katotohanan sa loob ng mahabang panahon ay hindi madali. Sumang-ayon si Ronnie habang minamasahe ang kanyang noo sa pagkabigo. Iyan ang nakakalito sa akin, tugon niya. Paano ko hindi nakita ang anumang senyales? Magkasama kami, halos ibinahagi ang bawat sandali, ngunit hindi ko kailanman napaghinalaan ang kanyang pagbubuntis. Posibleng sinadya niyang itago ito mula sa iyo, iminungkahi ni Ricky. Maaaring mayroon siyang mga dahilan para sa pagiging lihim o baka siya ay pinilit. Hindi natin madismiss ang anumang posibilidad hanggat hindi natin nalalaman ang higit pang ebidensya. Ang bagong anggulong ito ay malalim na tumama kay Ronnie. Ang ideya na may iba pang naglaro ng papel sa pagtatago ng pag-iral ng kanyang anak, posibleng manipulahin o pilitin si Cristina, ay nagpapahirap sa kanya, ngunit nagbukas din ng isang hanay ng mga bagong katanungan na nangangailangan ng mga sagot. Simulan ang investigasyon, utos ni Ronnie. Matigas ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kumonsulta sa mga kinakailangang kontak. Hanapin ang anumang dokumento, anumang lead na maaaring linawin kung ano ang nangyari sa mga huling araw ni Cristina. Kailangan kong malaman ang lahat. Tumango si Ricky, kaagad na inilunsad ang mga gulong. Lumapit siya sa mga lumang kakilala ng pamilya Aquino, mga profesional sa medisina na posibleng kasangkot, maging sa mga archive ng pag-ampon, naghahanap ng anumang bakas na maaaring mag-ugnay kay Cristina kay Virginia. Gayunpaman, lumipas ang mga araw at ang mahahalagang impormasyon ay nananatiling hindi mahanap. Lumilitaw na ang lahat ng bakas ng panahong iyon sa buhay ni Cristina ay maingat na itinago. Samantala, unti-unting umuunlad ang relasyon sa pagitan ni Ronnie at Virginia. Nanatili ang distansya ng batang babae na maiintindihan pagkatapos ng buong buhay na hindi alam ang kanyang tunay na mga magulang at biglang malaman na ang kanyang ina ay isang babaeng may malaking impluensya at kayamanan. Ang pinakamahirap na bahagi para sa kanya ay ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang ama. Bagaman ngayon ay alam niyang si Ronnie ang kanyang biolohikal na ama, pakiramdam pa rin niya ay tagalabas siya sa kanyang mundo. Isang hapon, nilapitan siya ni Ronnie sa hardin kung saan siya mahinahong kumukulong sa kanyang anak sa tabi ng mga bulaklak na minahal ni Cristina. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya, sinusubukang tulayin ang agwat. Sinagot ni Virginia ang kanyang tanong ng isang tingin ng pagod na halo-halong kalungkutan. Nakakapanghina, mahinang sambit niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Hindi ko kailanman naisip na makikilala ko ang aking tunay na ama at ngayon alam kong sino ka, naguguluhan ako sa aking mga damdamin." Habang tumatagal,
Sinipsip ni Ronnie ang mga sinabi ni Virginia. Naintindihan niya na hindi realistiko ang agarang pagtanggap sa kanyang parte. Komplikado ang sitwasyon at kahit siya ay nalilito rin. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Sa wakas ay sabi niya, at hindi ako umaasa sa iyong agarang tiwala, ngunit nais kong maintindihan mo na narito ako para suportahan ka at ang iyong anak. Hindi mo haharapin itong mag-isa. Tumango lamang si Virginia, itinatago ang kanyang mga saloobin. Mahaba at mabigat ang landas patungo sa katotohanan at pagbabago, ngunit nakatuon si Ronnie sa pagtahak dito, anuman ang oras o pagsisikap na kinakailangan. Nakasisiguro siya na ang katotohanan ay nakabaon, handa ng matuklasan at maglilinaw sa lahat pagka ito'y nahayag. Habang nakatingin sa abot-tanaw, pinanood ni Ronnie ang paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng mga kulay kahel at rosas. Sa kabila ng magulong nakaraan na hindi pa rin naayos, determinado siyang harapin ang lahat para sa kanyang anak na babae at apo. Makalipas ang ilang araw sa investigasyon, dumating si Ricky sa mansyon ni Ronnie, bitbit ang makapal na folder na puno ng mga dokumento at natuklasan. Tinanggap siya sa pag-aaral ni Ronnie, isang kanlungan para kay Ronnie kapag hindi na niya makayanan ang mga pasanin ng kanyang nakaraan. Ang mga pader ay puno ng maraming larawan ng buhay niya kasama si Christina. Bawat isa ay kumakatawan sa mga sandaling puno ng pagmamahal na kanilang ibinahagi at mga pagkawalang kanyang tiniis. Umupo si Ricky sa tapat ni Ronnie, ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Bilang isang abogado, alam niya ang potensyal na nakakasirang epekto ng impormasyong dala niya, ngunit kinikilala rin niya ang karapatan ni Ronnie na malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. May natuklasan ako, Ronnie. Pag-anunsyo ni Ricky, inilapag ang folder sa mesa. Hindi ito naging diretsong proseso, ngunit may mga detalye dito na kailangan mong makita. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ni Ronnie ang folder. Alam na ang laman nito ay maaaring magbago sa kanyang pag-unawa kay Christina at sa kanyang mga huling taon. Maingat niya itong binuksan, mabilis na sinisipat ang mga unang dokumento. Una, sinuri ko ang medikal na kasaysayan ni Christina, patuloy ni Ricky. Marami siyang pagbisita sa doktor sa mga buwan bago siya pumanaw at kakaiba na hindi niya ito nabanggit sa'yo, di ba? Umiling si Ronnie, naalala ang pagkakalayo ni Christina sa kanyang mga huling buwan. Inisip niya na ang kanyang pag-uugali ay dahil sa stress o menor de edad na mga alalahanin. Hindi kailanman pinaghihinalaang maaaring itago niya ang isang bagay na kasing halaga ng isang pagbubuntis. Mayroon pang iba, patuloy ni Ricky. Mukhang pinag-isipan ni Christina na itago ang pagbubuntis o hindi kahit papaano ay hindi ito ipaalam sa iyo. Hindi ako sigurado sa kanyang mga motibo, ngunit ipinapakita ng medical na record na mayroon siyang pribadong konsultasyon malayo sa kanyang karaniwang mga ospital. Habang nakikinig sa mga revelasyong ito, umikot ang tiyan ni Ronnie. Nahihirapan siyang unawain kung bakit itatago ni Christina ang ganitong mahalagang impormasyon. Ang pag-iisip na may iba pang hindi kilalang mga kadahilanan na humantong sa kanyang lihim ay nagdulot sa kanya ng halo ng kalituhan at kalungkutan. Naglakad-lakad si Ronnie pabalik-balik sa silid. Ang bawat bagong detalye tungkol kay Christina ay nadaragdagan ang kanyang pagkabahala. Natulala siya sa kanyang mga nakatagong katotohanan. Nakikipaglaban sa mga damdaming pagtataksil habang napagtanto na may mga aspeto pa siyang hindi pa natutuklasan. Ang misteryong ito ay nagpalakas ng kanyang determinasyon na harapin si Jimmy Caballero. Kailangan kong maunawaan ang kanyang mga dahilan, bulong ni Ronnie, nagsasalita ng higit pa sa kanyang sarili kaysa kay Ricky.
Kung ang pagkikita kay Jimmy ay maglilinaw sa kanyang mga aksyon, kailangan kong ituloy ito. Tumango si Ricky, nakadama ng lalim ng sitwasyon. Mag-aayos ako ng pagkikita sa lalong madaling panahon. Magiging hamon ito, ngunit sisiguraduhin kong makikipagkita si Jimmy sa iyo. Pagkatapos umalis ni Ricky upang ayusin ang pagkikita, tumingin si Ronnie sa bintana. Ang maulap na langit ay sumasalamin sa kanyang magulong emosyon. Naglibot ang kanyang mga isipan kay Virginia at sa kanyang anak, ang bagong natuklasan niyang apo, na nagmuni-muni kung paano hinubog ng mga lihim ang kanyang pamilya at ang mahirap na paglalakbay patungo sa pag-aayos ng mga ugnayang ito. Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Ronnie na makipag-ugnayan kay Virginia. Ibinabahagi ang mga anekdota tungkol kay Christina at sinisikap na magkaugnay sa kanilang karaniwang pinagmulan. Gayunpaman, nanatiling malayo si Virginia. Ang paminsan-minsang paglambot ng kanyang mga ekspresyon ay nagpapakita na kinikilala niya ang kanyang mga pagtatangka. Ngunit ang malalim na mga damdamin ng pag-abandona ay bumuo ng mataas na mga pader sa paligid ng kanyang puso. Ang mansyon na tila isang marupok na bahay ng baraha ay mabigat sa mga hindi nasasambit na katotohanan at nakatagong mga kwento. Ang mga pag-iyak ng sanggol sa gabi ay umaalingaw-ngaw sa mga koridor, simbolo ng bagong buhay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga gabi ni Virginia ay ginugugol sa tahimik na mga lalabay na kinakalma ang kanyang anak at marahil ay pinapagaan din ang kanyang sariling nababagabag na isipan. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Ronnie, binibigyan si Virginia ng espasyo ngunit sabik na mag-alok ng ginhawa. Ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ay puno ng mahihiyain na katahimikan at nag-aatubiling mga dialogo. Ang bawat pag-uusap ay parang pag-navigate sa isang minahan sa mahabang daan patungo sa pag-unawa. Bagaman siya ay isang lolo na, pakiramdam niya ay tulad ng isang tagalabas, isang hindi kanais-nais na presensya sa kanyang sariling tahanan. Ang paghihintay sa pagkikita kay Jimmy ay nakakapanghina. Nalilibang si Ronnie, nag-iisip kung ano ang maaari niyang matutunan at kung paano ito maaaring magpalala ng mga bagay. Ang nalalapit na pagkikita ay isang kritikal na yugto, potensyal na nagbibigay ng mga sagot o pinapalala ang kanyang sakit. Nang dumating ang araw, tumawag si Ricky na may mga update. Pumayag si Jimmy na makipagkita dito sa mansyon bukas ng hapon, maingat niyang sabi. Salamat Ricky, matatag na tugon ni Ronnie, handa sa anumang maaaring mangyari. Nauunawaan niya na ang pagpupulong na ito ay maaaring magbunyag ng higit pa sa mga motibo ni Christina. Maaari nitong baguhin ng lubusan ang kanyang pag-unawa sa kanilang nakaraan. Nang gabing iyon, kaunti ang nahanap na tulog ni Ronnie. Nilibot niya ang mga koridor ng mansyon. Dumaan sa mga portrait ni Christina, bawat isa ay paalala ng kanilang pinagsamahang nakaraan at ng mga lihim na itinago nito. Habang pinipinturahan ng madaling araw ang langit ng maagang liwanag, gising na si Ronnie, pinatatatag ang kanyang sarili hindi lamang para sa isang paghaharap, kundi para sa mga revelasyon na maaaring baguhin ang lahat muli. Isang maaraw na hapon, gumawa si Ronnie ng hakbang upang mapalapit kay Virginia. Nakita niya ito sa hardin, tahimik na kinalong ang kanyang sanggol sa ilalim ng dapit hapon ng araw na sumisilip sa mga dahon ng puno, ang oasis ng kalmado na malaki ang kaibahan sa kanilang magkasamang pagkabalisa. Kumusta ka? Tanong ni Ronnie habang maingat na lumalapit. Nagulat si Virginia, tumingala. Ang una niyang sorpresa ay humupa patungo sa isang hindi gaanong nakaguard na ekspresyon nang makita niya ang katapatan sa tingin ni Ronnie. Ayos lang sa tingin ko, bulong niya, lumilingon ang kanyang mga mata habang patuloy ang paghaplos sa buhok ng kanyang anak.
Umupo si Ronnie sa malapit na bangko, lubos na nalalaman ng makapal na katahimikan na nagahari sa pagitan nila. Nawawalan siya ng ideya kung saan magsisimula. Puno ang isip niya ng mga bagay na nais niyang sabihin at mga tanong na nais niyang itanong. Ngunit maingat siya na hindi siya maging labis sa kanya. Naintindihan niya na mahalaga ang pagbibigay sa kanya ng espasyo at oras kung may pag-asa na lumago ang kanilang relasyon. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, panimula niya, umaasang mapapagaan ang usapan. Hindi rin madali para sa akin. Hindi ko kailanman inisip na matutuklasan kong may anak akong babae at wala akong alam tungkol sa kanya. Tumingin si Virginia sa kanya, ipinahayag ng kanyang mga mata ang kanyang panloob na salungatan, maliwanag na senyales na siya rin ay nahihirapan na maunawaan ang mga kamakailang revelasyon. Hindi sa hindi ko pinahahalagahan ang iyong ginagawa, pag-amin niya pagkatapos ng malalim na buntong hininga. Ngunit lahat dito, ang buong mundong ito, ang iyong mundo, ay napakabanyaga sa akin. Lumaki ako nang hindi alam kung sino talaga ang aking ina, at ngayon bigla na lang natagpuan ko ang sarili ko sa malawak na mansyong ito kasama ang isang lalaking nagsasabing siya ang aking ama. Nakaka-overwhelm. Tumango si Ronnie, lubos na nauunawaan ang laki ng kanyang nararamdaman, habang siya ay may mga taon na upang masanay sa mga ginhawa at pribilehiyo ng kanyang buhay. Para kay Virginia, ito ay bigla ang paglubog sa isang hindi pamilyar na realidad, lubhang naiiba mula sa anumang kanyang nakilala. Naiintindihan ko na pakiramdam mo'y wala ka sa lugar dito, sabi niya nang may pag-iisip, at hindi ko mababago ang nakaraan o maipaliwanag ang mga pagpili ng iyong ina. Ngunit ang magagawa ko, ngayong nalaman ko na tungkol sa iyo, ay subukan ng aking makakaya upang bumawi para sa mga taong hindi natin nakasama. Pinakinggan ni Virginia sa katahimikan, hindi mabasa ang ekspresyon. Ang kanyang pagod, ngunit determinadong mga mata ay nagpahayag ng kalungkutan na hindi basta-basta mawawala. Ang problema, hindi ko alam kung maaari kitang pagkatiwalaan, diretsahan niyang sinabi. Ikinagulat ni Ronnie sa kanyang pagiging prangka. Mahirap ang buhay ko. Kinailangan kong magpumiglas para sa lahat. At ngayon, inaasahan mong magtiwala ako sa isang taong hindi ko kilala sa loob ng 30 taon. Malaking hinihingi iyon. Ang kanyang mga salita ay malalim na tumama kay Ronnie, ngunit kinilala niya ang kanilang katotohanan. Hindi niya simpleng aasahan na buksan niya ang kanyang buhay sa kanya ng walang reserbasyon. Ang tiwala ay unti-unting itinatayo, hindi ipinipilit. Hindi ako humihingi ng agarang tiwala, tugon niya. Ang kanyang boses matatag sa hindi inaasahang kalmado. Ngunit hinihingi ko ang pagkakataon. Gusto kong malaman mo kung sino ako ngayon, hindi ang taong hindi nakasama sa iyong buhay. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo na nandito ako para sa iyo ngayon at hindi ako aalis. Tinitigan siya ni Virginia ng tila isang walang hanggan, tila sinusukat ang katapatan sa likod ng kanyang mga salita at hinahanap ang dahilan upang magtiwala sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pag-pause, siya ay tumango ng may pag-aatubili. Siguro, maaari kitang bigyan ng pagkakataong yon, sabi niya. Ang kanyang boses malambot, sinamahan ng bahagyang ngiti na bahagya lamang nag-angat sa mga sulok ng kanyang mga labi. Ngunit hindi ito magiging madali. Malalim na bumuntong hininga si Ronnie, nakadama ng alon ng ginhawa na bumabalot sa kanya. Hindi ito marami, ngunit ito ay pag-unlad. At sa ngayon, sapat na iyon upang patuloy siyang magpatuloy. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap sa hardin, nakatanggap si Ronnie ng hindi inaasahang tawag mula kay Ricky. Ang abogado na walang tigil na nagsisiyasat sa mga pangyayari sa huling araw ni Christina at sa mga individual na nakaugnay sa kanyang mahiwagang sekreto ay nakatuklas ng isang mahalagang bagay.
Sa kabilang dulo ng linya, ang karaniwang kalmado at profesional na tono ni Ricky ay may halo ng tensyon. Ronnie, may kailangan kang marinig. Mahirap itong iproseso, ngunit maaaring magbigay liwanag ito sa kung ano talaga ang nangyari bago ang kamatayan ni Christina, seryosong sabi ni Ricky. Nanginig ang tiyan ni Ronnie sa mga salita. Sabik siyang makakuha ng mga sagot, ngunit kinatatakutan niya ang maaaring ibunyag nito. Walang pag-aalinlangan, nag-schedule sila ng pagpupulong sa mansyon mamayang hapon upang talakayin ang mga bagong natuklasan. Ang mga oras na nagdaan bago ang kanilang pagpupulong ay puno ng labis na kaba na hindi naranasan ni Ronnie sa loob ng maraming taon. Mula nang muling lumitaw si Virginia, ang kanyang pag-unawa sa nakaraan ay nabali. Ang bawat sagot ay tila nagpapalitaw ng higit pang nakakabahalang mga tanong. Nang sa wakas ay dumating si Ricky sa mansyon, ang kanyang malungkot na ekspresyon ay nagkumpirma sa pinakamasamang pangamba ni Ronnie. Ang mga revelasyon ay magiging masakit. Tinungo nila ang opisina, isang pamilyar na lugar kung saan maraming pag-uusap tungkol sa negosyo at personal na mga pakikibaka ang naganap. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-uusap ay tatama sa mismong puso ng buhay ni Ronnie. Nakatuklas ako ng ebidensya na ang desisyon ni Christina na itago ang pagbubuntis ay hindi ganap na kanyang sarili. Panimulang sabi ni Ricky, inilatag ang ilang mga dokumento sa harap ni Ronnie. May higit pa sa kwentong ito kaysa sa una nating naisip. Nagpos siya, tila pinaghahandaan ang bigat ng kanyang susunod na mga salita. Si Jimmy Caballero, patuloy niya, ay isang pangalan na narinig mo na dati. Hindi siya basta isang kaswal na kakilala ni Christina. Mas malaki ang papel niya sa buhay niya kaysa sa inaakala natin. Tila umikot ang mundo ni Ronnie habang tinatanggap niya ang pangalan. Sino? Tanong niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Si Jimmy, ulit ni Ricky. Maaaring naaalala mo ang pangalan, ngunit hindi masyado tungkol sa kanya. Bahagi siya ng buhay ni Christina, ngunit hindi mo kailaman napagtanto ang lawak ng kanyang pagkakasangkot. Hayaan mong linawin ko, walang ebidensya na nagmumungkahi ng isang romantikong relasyon, dagdag niya agad. Napansin ang lumalaking tensyon ni Ronnie, ngunit siya ay naging instrumental sa kanyang desisyon na itago ang pagbubuntis. Inayos ni Jimmy ang pag-ampon kay Virginia. Tiniyak niyang hindi mo malalaman ang tungkol sa kanyang pag-iral. Nanigas si Ronnie, nahihirapan tanggapin ang lawak ng kanyang natutunan. Ang ideya na si Christina, ang babaeng lubos niyang pinagkakatiwalaan, ay maaaring magtago ng isang bagay na napakalaki ay hindi niya maisip. Ang pagkakasangkot ni Jimmy, isang taong bahagya niyang naaalala, ay lalo pang nagpalalim sa pagtataksil. Bakit niya gagawin iyon? Tanong ni Ronnie, ang kanyang boses ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Bakit siya lumapit sa kanya imbis na sa akin? Bakit niya inisip na hindi ako karapat-dapat malaman tungkol sa aking anak? Ang ekspresyon ni Ricky ay sumasalamin sa komplikasyon ng sitwasyon. Isang halo ng pagsisisi at kawalan ng magawa. Hindi tayo maaaring sigurado sa kanyang eksaktong mga dahilan. Sabi niya, itinuturo ang isa sa mga dokumento. Ngunit tila takot si Christina. Naniniwala siyang hindi mo tatanggapin ang ideya ng pagkakaroon ng anak sa puntong iyon ng iyong buhay. Sa ilang kadahilanan, kumbinsido siya na magdudulot ito ng mga problema. Pareho para sa iyo at para sa inyong relasyon. Mukhang ginamit ni Jimmy ang kanyang mga takot upang manipulahin ang sitwasyon at itulak siya palayo sa iyo. Ang bigat ng mga revelasyon ay nag-iwan kay Ronnie na nahihilo. Pagtataksil, pagsisisi at mga hindi nasasagot na mga tanong ay umiikot sa kanyang isipan. Iniwan siyang nagtataka kung paano bubuuin ang mga piraso ng isang katotohanan na kanyang simulang nauunawaan lamang. Naramdaman ni Ronnie ang labis na halo
ng galit at lungkot. Bahagi niya ang gusto sanang makiramay sa takot ni Christina sa pag-amin ng katotohanan. Ngunit may bahagi rin sa kanya na nag-aalab sa galit dahil sa mapanlinlang na pakikialam ni Jimmy. Ang ideya na may ibang taong nakaimpluwensya sa napakahalagang yugto ng kanyang buhay ay halos hindi niya matanggap. Paano ako naging bulag? Bulong ni Ronnie na may halong inis sa kanyang boses. Pagkatapos, sa isang bugso ng determinasyon, nagpatuloy siya. Kailangan ko siyang harapin. Gusto kong malaman kung bakit niya ito ginawa. Bakit niya itinulak palayo sa akin si Christina sa mga huling buwan? Kailangan kong marinig ang katotohanan mula sa kanya mismo. Tumango si Ricky bagamat maingat ang kanyang ekspresyon. Natuntun ko na siya, sabi niya. Si Jimmy ay namuhay sa pagkakaila sa mahabang panahon. Hindi siya yung tipong madaling aamin sa kanyang pagkakamali. Ngunit determinado na si Ronnie na harapin anuman ang nasa unahan. Kahit na gaano kasakit ang mga paghahayag, determinado siyang makaharap si Jimmy ng personal. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangang marinig kung bakit inako ng taong ito ang responsibilidad na makialam sa pinakapribadong usapin ng kanyang pamilya. Ito lamang ang landas na maaaring magbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagsasara sa gitna ng kaguluhan na bumalot sa kanyang buhay. Gawin natin ito, sabi ni Ronnie nang may pinalidad, matatag ang boses. Handa na ako. Pinag-aralan ni Ricky ang mukha ng kanyang kaibigan at nakita ang hindi matitinag na determinasyon doon. Bagamat natatakot siya na lalo lamang lalalim ang sakit ni Ronnie dahil sa paghaharap, naiintindihan niya na hindi titigil ang kanyang kaibigan hanggat hindi niya natutuklasan ang buong katotohanan. Habang lumilipas ang hapon, nag-iisa si Ronnie sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa pagbabago ng kulay ng paglubog ng araw habang kumakalat ang mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot na parang bagyo. Ang buhay ay nagkaroon ng takbo na hindi niya kailanman inakala at ngayon higit kailanman nararamdaman niya ang matinding pangangailangan na maunawaan ang mga dahilan sa likod ng lahat. Ang sapot ng mga kasinungalingan mula sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng nalutas at alam niyang walang takas sa paghaharap na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, pinatatag ni Ronnie ang kanyang sarili para sa pagpupulong kay Jimmy Caballero. Ito ang taong, ayon sa ebidensyang natuklasan ni Ricky, ay gumampan ng mahalagang papel sa pagkukubli ng mga lihim ni Christina. Habang dumaan siya sa kanyang umagang rutina, kusang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang lubos niyang kilala ito, ngunit ngayon ay nakikipagbuno siya sa pagtanto na marami sa mga huling buwan nito ay itinago mula sa kanya. Inayos ni Ricky ang pagpupulong sa isang diskretong kafe sa puso ng lungsod, malayo sa anumang pamilyar na mukha na maaaring makakilala kay Ronnie. Habang nagmamaneho siya papunta sa lokasyon, humigpit ang dibdib ni Ronnie sa pag-asa. Ang kanyang mga iniisip ay puno ng walang katapusang mga katanungan, ngunit sa likod nito ay ang takot sa maaaring ihayag ng mga sagot ni Jimmy. Pagdating ni Ronnie, agad niyang nakita si Jimmy na nakaupo sa isang tahimik na sulok sa likod ng kafe. Ang lalaki ay mukhang kalmado. Halos nakakabahala ang pagiging kalmado nito. May uban na ang buhok at may mga guhit na sa mukha dahil sa edad. Nagpapahiwatig si Jimmy ng kalmadong kumpiyansa sa kanyang kilos na lalo pang nagpataas ng pagkabalisa ni Ronnie. Sa kabilang banda, si Ronnie ay nakadama ng pagiging hubad at hilaw. Bawat hakbang patungo sa mesa ay nagpapalaki ng kanyang kahinaan. Salamat sa pagdating, sabi ni Jimmy nang umupo si Ronnie sa tapat niya. Mahinahon at sukatan ang kanyang boses, tila sanay siya sa pagharap sa mga tensyonadong paghaharap.
Tinitigan siya ni Ronnie, matigas at hindi nagpapakita ng anumang damdamin ang kanyang mukha. Hindi ako narito para sa mga kasiyahan, sabi niya ng diretso sa punto. Kailangan ko ng mga sagot. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Christina at bakit ka nakialam sa aming buhay. Nanatiling kalmado si Jimmy, ang kanyang hindi natitinag na kilos ay lalo pang nakainis kay Ronnie. Hindi ko intensyon na makialam, simula ni Jimmy, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa mesa. Si Christina ang lumapit sa akin, hindi ko siya hinanap. Lalo pang lumalim ang kunot sa noo ni Ronnie, ang ideyang lumapit ang kanyang asawa sa lalaking ito sa halip na magtiwala sa kanya ay parang isa pang pagtataksil. Bakit siya lumapit sa iyo? Tanong niya. Hindi makapaniwala ang tono. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ako ang kanyang asawa. Nagtayo kami ng buhay na magkasama. Ano ang nagpalagay sa iyo na may magagawa ka para sa kanya na hindi ko magagawa? Napabuntong hininga si Jimmy, isang mabigat na tunog na tila may daladalang taon ng mga alaala. Natatakot si Christina, sabi niya ng mahina. Sa mga huling buwan, naramdaman niyang hindi siya makapagsalita sa iyo. Hindi dahil hindi ka niya mahal, kundi dahil sa palagay niya, hindi mo ito mahahawakan ng maayos. Inisip niya na ang pagbubuntis ay magdudulot ng kaguluhan sa iyong mga negosyo, sa iyong pamumuhay, sa lahat ng iyong pinagtutuunan ng pansin noon. Naramdaman ni Ronnie ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang ideya na nagduda si Christina sa kanya na hindi siya naniniwala na kaya niyang hawakan ng ganitong balita ay labis na nakasakit. Ngunit bahagi niya ang hindi maipagkakaila ang katotohanan sa mga salita ni Jimmy. Sa panahong iyon, ang kanyang enerhiya ay nakatuon sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga ambisyon ay walang iniwang espasyo para sa iba pa. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang nagbigay katwiran sa desisyon ni Christina na itago ang napakahalagang lihim mula sa kanya. Wala kang karapatan, sabi ni Ronnie. Ang kanyang boses ay tumaas habang kumukulo ang galit sa ibabaw. Wala kang karapatan na gawin ang desisyong iyon para sa amin na itago ang aking anak na babae sa akin. Tinugunan ni Jimmy ang nag-aapoy na tingin ni Ronnie ng kalmadong determinasyon. Hindi ako gumawa ng anumang desisyon, sagot niya, matatag ang tono. Tinulungan ko lang si Christina dahil hiningi niya ito. Naniniwala siyang ang pagtatago kay Virginia bilang lihim ay ang pinakamahusay na solusyon para sa lahat ng kasangkot. Hindi ako ang dapat maghamon sa kanya. Tila lumalim ang bigat ng kafe sa bigat ng kanilang pag-uusap. Bawat salita mula kay Jimmy ay parang palo ng martilyo. Binabasag ang pag-unawa ni Ronnie sa kanyang nakaraan. Ang buhay na ibinahagi niya kay Christina, ang tiwala na inakala niyang matatag, at ang mga pagpapasyang ginawa nito, lahat ng ito ngayon ay tila isang komplikadong sapot ng mga pagdududa at mga hindi nasasagot na katanungan. Paano niya mapagkasundo ang babaeng minahal niya sa mga lihim na pinili niyang itago? At paano siya makakausad kung ang katotohanan ay tila humahantong lamang sa mas maraming sakit? At ano naman ang tungkol sa iyo? Giit ni Ronnie, matalas ang boses na may pagdududa habang tinitigan niya si Jimmy. Ano ang nakuha mo sa lahat ng ito? Bakit mo inisip na makialam sa isang bagay na napaka-personal? Hinarap ni Jimmy ang mapagbintang na titig ni Ronnie nang walang pagkurap. Matagal silang nagtitigan bago siya nagsalita. Kaibigan ko si Christina, wala nang iba, sabi niya ng matatag. Kung ipinapalagay mong may mas malalim pa doon, nagkakamali ka. Lumapit siya sa akin para humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung saan pa siya tatakbo. Nakialam ako dahil hiningi niya, hindi dahil may makukuha ako. Nananatili ang pag-aalinlangan ni Ronnie, ngunit habang pinagmamasdan niya ang kalmadong kilos ni Jimmy at pinagninilayan ng kanyang mga salita,
Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang nagbibigay luhikang paliwanag. Palagi ng lubos na independyente si Cristina, isang taong gumagawa ng desisyon ng may kumbiksyon, kahit pa ibig sabihin nito ay kailangan niyang isantabi ang iba. Kung naramdaman niyang masyadong abala o distansyado si Ronnie sa mga panahong iyon, maaaring plausible na humingi siya ng kaginhawaan at solusyon mula sa isang taong simpleng available. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bulong ni Ronnie. Bumaba ang boses sa halos pabulong. Hindi niya talaga tinatanong si Jimmy kundi ang alaala ni Cristina mismo, isang walang saysay na pakiusap sa babaeng hindi na makakasagot. Bahagyang umiling si Jimmy, ang uri ng pagkibit-balikat na kumikilala sa komplikadong pagpili na ginawa sa takot at kawalang katiyakan. Baka hindi mo na malaman ang tiyak na dahilan, sabi niya. Mas malambot na ngayon ang boses bagaman matatag pa rin. Pero sa nakita ko, akala niya ay pinoprotektahan kanya. Pinoprotektahan din niya ang kanyang sarili. Hindi ko inaakala na dahil sa pagdududa niya sa pagmamahal mo sa kanya o sa anak. Sa tingin ko, naniwala siyang masyadong mabigat para sa inyong dalawa ang pasanin ng lahat. Nadama ni Ronnie ang bigat ng mga salita ni Jimmy na bumalot sa kanya tulad ng isang nakakasakal na kumot. Ang ideya na pinili ni Cristina ang lihim dahil sa maling akala ng pag-aalaga ay parehong nakaaaliw at nakakagalit. Pinahupa nito ang sakit ng pagtataksil, ngunit pinalalim ang kirot ng lahat ng nawala dahil dito. Sa kanyang pagsisikap na protektahan silang pareho, sa halip ay lumikha siya ng isang puwang na ngayon ay tila imposible ng tulayin. Matapos ang malalim na katahimikan, si Ronnie na dumating sa pagpupulong na puno ng galit at naghahanap ng mga sagot ay naharap sa isang hindi inaasahang katotohanan. Kumilos si Cristina dahil sa takot, hindi dahil sa masamang intensyon, at bagaman hindi niya lubos na maintindihan ang kanyang mga motibo. Wala na siyang kinikim-kim na galit, tanging malalim na kalungkutan lamang. Salamat sa pag-amin mo ng katotohanan, sabi niya habang tumatayo mula sa mesa. Tahimik na pinanood ni Jimmy si Ronnie habang umalis ito, mabigat ang dala ng kanilang pag-uusap. Habang bumabalik si Ronnie sa kanyang mansyon, tila umaalingaw-ngaw ang bigat ng kanilang diskusyon sa bawat hakbang niya. May ilang sagot na siya ngayon, ngunit ang mga ito ay humantong lamang sa mas maraming sakit. Mas nakakabigat pa kaysa dati ang katahimikan sa kanyang tahanan habang papunta siya sa kanyang opisina. Pinagninilayan ang mga unilateral na desisyon ni Cristina at ang malaking impluensya ni Jimmy. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Virginia na may hawak na sanggol, tahimik na nakaupo. Ang tanawing ito ay nagdulot sa kanya ng halo ng lambing at pagsisisi. Naging abala siya sa kanyang paghahanap sa katotohanan, hindi niya isinaalang-alang ang damdamin ni Virginia, bagaman siya ang tunay na biktima na pinagkaitan ng ama ng walang dahilan. Hello, bati ni Ronnie nang mahina umupo sa tapat niya. Kalmado ngunit pagod ang hitsura ni Virginia. Tinugon niya ang bati at nagtanong tungkol sa pulong nang hindi agad humihingi ng sagot. Nahihirapan si Ronnie kung paano ipaliwanag na ang mga lihim ng kanilang nakaraan ay kasangkot ang mga desisyong hindi man lang niya alam. Kinausap ko si Jimmy Caballero, simula ni Ronnie, hindi inaasahang matatag ang boses. Bahagi siya ng lahat ng ito, tinulungan niya ang iyong ina na ayusin ang pag-ampon para itago ang iyong pagkasilang. Maingat na nakikinig si Virginia, kalmado ang ekspresyon, ngunit umaasang may mas malalim pang mga revelasyon. Ano ang sinabi niya sa iyo? Marahang tanong niya, habang pinapatahan ang bahagyang gumagalaw niyang sanggol. Dahan-dahang huminga si Ronnie, ipinaliwanag na natatakot ang kanyang ina na ang pag-amin kay Virginia ay labis na makakagulo sa kanilang buhay. Noon, naniwala ang kanyang ina na ang paglilihim ang pinakamainam na landas para sa lahat.
Kalmado ang reaksyon ni Virginia, ngunit napansin ni Ronnie ang tensyon sa kanyang kilos habang pinoproseso niya na itinago siya ng kanyang ina, iniisip na para sa kanyang kapakanan. Kay ironic, mapait niyang puna, buong buhay ko akong nagtataka tungkol sa aking mga magulang para lang malaman na itinago ako sa kanila upang protektahan ka. Nadama muli ni Ronnie ang kirot ng pagkakasala. Walang mga salitang makapagpapagaan ng sakit ni Virginia o magbabago sa nakaraan. Matindi ang realidad at pareho nilang kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyong ginawa nang walang kanilang pahintulot. Pasensya na, Virginia, taus-pusong sabi ni Ronnie. Kung alam ko lang, ipinaglaban ko sana na mapanatili ka. Ang tingin ni Virginia, puno ng hindi pa naluluhang mga luha, ay nagpapahiwatig ng komplikadong damdamin niya. Kailangan ko ng panahon para pag-isipan ang lahat ng ito, amin niya, nanginginig ang boses. Bagamat pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, mas lalo akong nalilito ngayon. Naintindihan ito ni Ronnie at tiniyak niya na nandoon siya kapag handa na siya. Habang tumatayo si Virginia para umalis, tinitigan siya ni Ronnie nang may parehong pagmamalaki at lungkot. Siya ay matatag, marahil mas higit pa sa kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Pinaghiwalay sila ng nakaraan, ngunit ngayon may pagkakataon silang bumuo ng bagong kinabukasan na magkasama. Ang pinto ay dahan-dahang sumara. Iniwan si Ronnie na mag-isa, naglulublob sa kanyang mga iniisip. Tahimik ang opisina, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ito pakiramdam na ganap na walang laman. Sa gitna ng kaguluhan, may kislap ng pag-asa na umusbong. Dumaloy ang oras ng dahan-dahan sa mansyon ni Ronnie sa mga sumunod na araw, at isang mabigat na tensyon ang nanatili sa hangin. Bagamat natuklasan niya ang ilang katotohanan at nagsimulang bumuo ng maselang ugnayan kay Virginia, ang mga iniisip sa mga bagay na nananatiling nakatago ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang patuloy na presensya ni Christina at ang mga hindi nalutas na desisyon bago siya pumanaw ay mabigat na pumipigil sa kanya. Isang umaga habang inaayos ni Ronnie ang mga papel sa kanyang opisina, isang tawag sa telepono mula kay Ricky ang bigla siyang nagulantang. Ang puno ng pagmamadali na boses ni Ricky ay nagpabangon sa kanya ng tuwid. Ronnie, may kailangan akong sabihin sa'yo, panimula ni Ricky, ang kanyang boses ay seryoso. Patuloy akong naguhukay tungkol kay Jimmy Caballero at may natuklasan akong kritikal. Tumaas ang tensyon ni Ronnie. Bawat pagbubunyag ay tila lalo pang nagpapakomplikado sa mga bagay, nagdadagdag ng pagdududa sa mga pangyayari na nakapalibot kay Christina. Ano ito? Tanong ni Ronnie. Pinipilit manatiling kalmado. Hindi lang tinulungan ni Jimmy si Christina na itago ang kanyang pagbubuntis. Nagatubili si Ricky, saka idinagdag, maaring may mas madilim siyang ginampanan sa kanyang pagkamatay. Parang huminto ang oras para kay Ronnie habang lumulubog sa kanya ang implikasyon ng mga salita ni Ricky. Ano ang ibig mong sabihin? Hinihingi ni Ronnie, ang kanyang boses nanginginig. Malalim na huminga si Ricky bago sumagot. May ebidensya na nagmumungkahi na maaaring hindi aksidente ang pagkamatay ni Christina. May mga tala ng tawag sa pagitan niya at ni Jimmy bago siya namatay. At may mga saksi na nakakita kay Jimmy malapit sa lugar ng aksidente ng gabing iyon. Hindi ito katiyakan, ngunit ito'y kahina-hinala. Ang posibilidad na ang kamatayan ni Christina ay hindi lamang isang aksidente, kundi maaaring isinaplano ay labis na nakakabigla kay Ronnie. Sa loob ng maraming taon, itinangis niya siya bilang biktima ng tadhana, hindi ng masamang laro. Hindi maaari, bulong niya nagugulumihanan. Bakit gagawin ito ni Jimmy? Ano ang mapapala niya sa kamatayan ni Christina? Iyan ay hindi pa malinaw.
tugon ni Ricky. Ngunit mas komplikado pa ang kanilang relasyon kaysa sa inakala natin. Marahil ay naramdaman ni Jimmy na nanganganib siya sa pagbubuntis o sinubukan ni Christina na makatakas sa kanya. Nahirapan si Ronnie na iproseso ito. Ang taong tumulong magtago ng kanyang anak ngayon ay posibleng kasangkot sa kamatayan ni Christina ay sobrang bigat na dalhin ng walang matibay na patunay. Ano ang susunod nating hakbang? Nagawang tanungin ni Ronnie, mahina ang kanyang boses. Patuloy akong mag-iimbestiga, iginiit ni Ricky. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Ngunit maaaring magbago ito ng lahat. Pagkatapos ibaba ang tawag, nanatiling nakatulala si Ronnie, nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Nabuhay siya sa pagkawala ni Christina ng mahigit 2 dekada. Tinatanggap ito bilang trahedya ngunit aksidente. Ngayon, ang ideya ng sinadyang pagkakasangkot ay sumira sa kanya, nagdulot ng anino sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa pagsisimula pa lamang ni Virginia na magbukas sa kanya, ang bagong revelasyong ito ay nagbabanta na sirain ang mahinang progreso na kanilang nagawa. Ang pag-iisip na mawalan ng pagkakataon na muling makasama ang kanyang anak ay lalo pang nagpapalalim sa kanyang pagkawalang pag-asa. Sa madilim na sandaling ito, nakadama si Ronnie ng napakalaking pag-iisa, hindi sigurado sa anumang landas na susundan. Umaasa akong naantig kayo ng kwentong ito. Kung oo, pakiusap na isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakaantig na salaysay tulad nito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga opinyon sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kita-kits sa susunod nating video.